Masingit ko lang mga ka-DIY, singit lang, punta lang kayo dyan sa aking playlist. Dyan sa playlist ko, baka nandyan yung hinahanap nyo. Meron tayo dyan DIY sa mga motorcycle, DIY sa mga e-bike, DIY sa mga electronics at mga appliances. So, silip lang kayo dyan sa ating playlist. Okay, so yun, isang magandang araw ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. So sa araw na to magtuturo tayo ng step by step wiring, tinatawag natin troubleshooting ng wiring. So alam naman natin sa mga motor natin, dyan sa mga part na yan, maraming mga wiring yan. So minsan pagka hindi natin makita yung hinahanap natin yan. So dito tayo magpo-focus ngayon para malaman nyo sa dashboard, yung wiring dashboard natin ng pag-aaralan natin yan. So step by step hanggang sa maayos natin. So, inon ko na yung susi. So, makikita naman natin dyan na may power, pero walang neutral. So, walang ilaw yung kanyang neutral. So, tingnan natin yung primera. And then, segunda. Ito nga pala, no, yung wiring netong, wiring harness netong neutral, primera, segunda hanggang kwarta, isa lang yung wiring na dadaanan yan. Tuturo ko sa inyo kung nasan yan. And then, kung paano natin troubleshoot yan gamit yung multi-tester natin. So, ayan, naka-neutral yan pero walang ilaw. So, basically, alam naman natin na kapag kaganyan, isa lang ang maiisip natin. Una, siyempre, step by step, yung kanyang tinatawag na peanut bulb. So, nandun yung kanyang peanut bulb. So, ang wire niyan ay black tsaka green, red. So, kunin natin yung peanut bulb. So, para maturo ko rin sa inyo kung paano paggamit ng multi-tester para matester natin ang peanut bulb. Pero if ever naman, ayan, yan yung ating multi-tester, lagay lang natin sa continuity, and then kung malinaw naman mata mo, makikita mo naman yung kanyang tinatawag na tungsten filament. So dito, yan, so okay naman. So okay naman siya, may palo siya, so okay siya, hindi siya putol. So kung malinaw naman yung mata mo, makikita mo naman yung tungsten filament sa loob kung putol na. So okay. Dito nga sa mga wiring nito, no, so nakita natin na yung bulb okay siya. So okay yung kanyang bulb. So maraming wiring yan. So dito natin hahanapin yung mga ka-DIY sa pinakamadaling paraan para sa akin. So dito sa connector na to. So yung connector na yan, yung kalahati niyan papunta sa dashboard, and then yung kalahati niyan papunta sa gear indicator ng makina. So, pag-aaralan natin yan, and then kung paano gawin yan kung sakaling masira. So, etong hawak ko ngayon, kunyari, sa dashboard tayo magpo-focus. So, step by step nga natin. So, meron tong 5 pin. So, ayan, 5 pin. Represent ng neutral, primera, segunda hanggang kwarta. So, yan 5 na yan. So, dito, maganda tong technique na to para malaman mo kung okay yung wiring, and then kung okay yung mga bulb niya. So, ang kailangan mo lang ay isang continuity wire. So, ilagay lang natin sa ground. And then, yung kabila, mamimili ka lang ng pin kung saan mo gusto ilagay. So, halimbawa, eto pipiliin natin, etong isa na to. So, ganito lang ang pag-wiring nito, wiring troubleshooting nito. So, i-on mo yung ating susian. Pagka-on mo, makikita mo, mayroon dyan ni ilaw na isa. So, eto na. So, ayun. So, yung nadali nating wire ay segunda pala yun. So, wala pa rin dyan. So, ganyan. Kung iisa-isahin mo yan dun sa dashboard natin, iilaw dapat lahat yan. So, para patunayan pa natin, try pa natin dito sa isa. Yan, dito naman. Tignan naman natin kung ano yung ilaw nito. So, dito step by step, kumbaga yung troubleshooting sa wiring nga. So, nakita na natin, tercera naman yung umilaw. So, balik na tayo doon sa focus natin. Ang hinahanap kasi nating wire yung green tsaka red. So, yung green tsaka red na yan dito sa Wave 100 na to nagre-represent yan ng neutral. So, kanina nga, titignan natin kung okay nga, kung umiilaw nga siya. So ayun, meron. So, ibig sabihin, okay yung harness natin papunta doon sa neutral. Okay yung natin. So, yan, umiilaw mga ka-DIY. So, ibig sabihin, okay nga yung neutral kasi ito neutral sira. So, okay siya magmula rito dito sa tinatawag nating plug connector na to. So, okay tayo dito. So, ngayon, malamang sa malamang mga ka-DIY dito tayo sa kabila ngayon magpo-focus to. Yan. Yan ay diretso sa tinatawag nga nating gear indicator. So, nasa likod yan. So, maganda rin pag-aralan niya mga ka-DIY. So, isang tabi na natin to dahil okay tayo dito sa dashboard, papunta doon sa dashboard. Dito tayo.
Meron ditong 5 pin din to, 5 wires din to. So, lipat tayo sa kabila. So, ito na, tatanggalin natin mga ka-DIY. So, yan ano, alisin nga muna natin siya. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano naman gamitan to ng multi-tester. So, hindi pa natin siya kakalasin. So, aalamin din natin. Kasi pwede mo rin testerin to bawat gear nito kung okay pa siya. So, ito ang problema nga natin. Itong green tsaka red. So, kukuha tayo ng multi-tester para matester natin yan. So, at least makita nyo rin yung step by step natin. Hanggang sa makuha natin yung tamang pag-aayos. So, ito na no. Ang gagawin mo naman dito mga ka-DIY ay ilalagay mo yung multi-tester sa tinatawag nating continuity. And then, kunin ko lang yung aking alligator clip. Yan. So, kasi same process yung isa nito sa body ground. Okay, so nilagay natin sa body ground katulad yung kanina. So, ayan pumapalo. So, ibig sabihin may continuity yung body ground natin. So, ididikit ko ngayon to dahil ito ay naka-neutral. So, dapat tong papalo. So, ito yung green tsaka red. So, as you can see, walang pumapalo, no? Ayan, so, wala. So, ayan mga yan ay sa 1, 2, 3, 4 na yan. So, try naman natin. Try natin to isa na to. Ito ngayon yung primera. So, yan, primera yan. So, apakan natin kunyari yung, ayan, naka-primera first gear. So, ay nakita nyo, pumalo yung ating multi-tester. So, dito talaga sa neutral, ito okay yata to rito. So, ito talagang green-red, wala eh. So, ito yung tinatawag nga nating primera. Try naman natin tong segunda mga ka-DIY. Ito segunda. So, ito na, tatapakan ko. Gagalawin ko pala. So, ayan, pumalo ulit. So, okay tayo dyan. So, nangangahulugan, no? Meron siyang continuity kasi okay yung kanyang reading. So, ganyan yung style ng pag-harness. So, ngayon, tatanggalin na natin ngayon yung kanyang gear indicator. So, sa mga iba't ibang motor, iba-iba rin na itsura ng gear indicator. So, ito natanggal natin mga ka-DIY. So, ganito yung itsura sa Wave 100. So, sa iba, may mga ganito nga. So, yung loob, hindi na natin gagalawin. And then, yan, lilinisan muna natin yung kanyang tinatawag nating copper connector. So, linisan natin copper connector niya kasi baka inisip natin madumi na rin yung copper connector. Pero, merong isang natanggal talaga dito mga ka-DIY. So, kala mo lang nakakabit. So, ito na. Ayan o. Yung green-red para sa neutral, nakatanggal. So, ngayon, ito ngayon ang pag-aaralan natin, ituturo ko ngayon sa inyo, ano ang gagawin nyo if ever natanggal yan, so paano ba natin siya magagawa ng paraan. Isa pa yan sa may tuturo ko sa inyo. So ngayon, kasi mahirap yan, matigas yung nandun dito, hindi mo naman siya mahihinang dito. So dito medyo matigas yung sa may taas. So linisan muna natin mga ka-DIY para magkaroon ng magandang labanan. Okay. So linisan natin, gas lang ang panlilinis natin dyan. So, ito na nga no mga ka-DIY. So, ito na nga yung naputol no. Yan. So, matigas kasi itong part na to. So, ito nilinisan ko na rin yung tinatawag na copper connector niya. So, para maganda yung magiging connection niya. So, ayun medyo minadali ko na. Binutasan ko na rin siya yung mga ka-DIY. Actually, hindi mo siya mabubutasan ng sagad. So, yung parang gilid lang na tumigas. So, medyo inukaan natin, binutasan natin ng konti. And then, kung mapapansin nyo, nilagyan ko na yan ng flux. So, lalagyan natin siya, hihinangan natin siya, and then hope na kumapit siya mga ka-DIY. So, yan, may flux yan, kaya parang kulay itim. So, mapapansin dyan, magbabasa kasi puno siya ng flux. So, yung flux para kumapit yung tinatawag nating soldering lead para mas makapit siya doon. So, ito, nakabit na natin, no? So, buti naman kumapit. So, ikakabit na lang natin itong green-red. Ito yung para sa neutral. So, ikakabit na lang natin yan dito. And hope na sana gumana na siya ulit. So, yan yung magiging klase ng pagto-troubleshoot sa wiring, no. So, okay, nalagyan na natin, nalagyan na natin ng shrinkable tube. So, para hindi magdikit-dikit sa ground. So, tingin ko mag-okay na to mga ka-DIY. So, ayan, ikakabit na natin. And then, for the moment of truth, tingnan natin kung gumana to. So, ayan, nakabit na natin mga ka-DIY. Ilagay na natin yung kanyang plug, socket plug. So, ito na mga ka-DIY, try na natin i-on. So, kung mag-okay na siya, and then, ayun,
Medyo bitin ng konti, segunda pa yung unang kanyang gear. So try natin, ayan, napakapakan na natin para mapunta na tayo sa neutral. So ayan, tercera. So okay, tignan natin kung ilaw na yung neutral. And then, so yun. So okay na ulit. So ganyan lang mga ka-DIY yung pag-ano nga natin ng wiring troubleshooting. So kung paano mo siya babaybayin ng hindi gaanong mahirap. So ganyan lang mga ka-DIY. Ayan yung kanyang gear indicator. So I hope nakatulong yun. And then hanggang sa muli mga ka-DIY, maraming salamat and keep safe.